Naalala ko yung sinabi ni Early sa amin na pagkatapos daw vlog ni Baby Boy kay Jenilyn, hinila daw ni Baby Boy si Jenilyn at hinalikan daw, sabi ni Ate Rachel Alto. Hello guys, good morning. Guys, dito na naman tayo para mag-reaction at gagamitin natin itong video ni Ate Chay. Ano po? At magbibigay tayo ng reaction, opinion, dito sa kanyang reaction tungkol kay Kalingap Edo at sa biyene niya at sa mga dating EDC supporters. Lalong-lalo na tong si Rachel Alto at itong si Frederick Napoles. Ito po, mag-start na po tayo. Sa ating lahat, is niya din Ate Chay at tayo na dito magbibigay ng ating short reaction dito sa napanood kong video. Kakaiba guys, grabe. Mga pura pang babash ang ina-upload ng video uploader na ito. Oops, sino kaya ang video uploader na ito? Alam ko ito ay sa TikTok, guys. Mga upload niya ito sa TikTok, parang paninira kay Kalingap Edo at ganun din sa beneficiary ni Kalingap Edo. Although ito ay galing sa live ni Red Sane, pero napakinggan natin doon kung sino yung mga nagko-comment dito kay Red Sane na binabasa pa niya ito. Ito po. Ito sa TikTok account niya. So, bago ang lahat, hayaan niyo muna kung gabiin kayo ng magandang gabi sa inyong lahat o sa ating lahat. Saan man kayo naroon ngayon. Shout out sa ating Kuya Val Santos Matubang, Kalingap at Ate Edna. Galing palang mag-reaction itong si Ate Chay, Grabe. Yeah. Guys, wala pa rin tigil ang ating mga kababayan. Ang mga kababayan nating mga bashers. Grabe. Ilang araw din akong nanahimik. Kasi may mga Ate Chay, bawal manahimik. Pag mayroon kang alam, ilabas mo ka kaagad yan, Ate Chay. dati tayo karamdaman. Sakit ang ulo ni kabayan. Nagkasakit pala. Get well soon, Ate Chay. Di lahat ng oras ay tayo ay di lahat ng oras ay tayo ay laging nasa Malusog. health, diba? Ito guys, may nakita akong video sa TikTok. Boses ito ni Red Sane, Manas. April May. Nakikita ko na rin yan si April May sa TikTok. Puro pambabas talaga yung nandyan sa upload niya kay Kalingap Edo. Diba guys? At in-upload naman ito ni itong upload na ito sa April May. Puro mga pambabas ang kanyang mga uploads dito sa TikTok. True yan. Nawagan ako dito sa uploader na ito. Nag-create ka na, lagi ka lang nag-create ng passion. I know na ikaw ay isang passion ni Kalingap Edo. Ito. At sinisiraan mo pa yung mga beneficiary. Yun ang masama doon guys. Pati beneficiary ni Kalingap Edo na walang kaalam-alam ay sinisiraan niya. Ano bang motibo nila para ganito yung gawin nila kay Kalingap Edo at maging sa kanyang beneficiary? Guys? Actually, ito sa live ito ni Manas. At dito, may nabanggit siyang pangalan dito na dati kaming friend sa Facebook. Pinamagatan niya ito na kaya pala iba ang saya ni Edo pagkasama si Glenn. Edo, hinalikan daw ang beneficiary. Sino ang beneficiary ang kanyang tinutukoy dito? Hinalikan? Pambihira naman Bakit hahalikan ni Kalingap Edo yung kanyang beneficiary? Malaking paninira ito na naman itong binanggit dito. Nitong si matutukoy natin guys kung sino yung nag-comment dito kay Red Sane. Babanggitin kasi ni Red Sane kung sino itong nag-comment na ito. Nag-create lang kayo ng pambabash. At ito naman si Manas, sinasang-ayunan niya dito ang mga nanonood sa kanya, yung mga nag-comment. Hindi na natin maaalis yung pagsang-ayon na yan, Ate Chay. Dahil
Sila nga yung nagpakalat ng kung ano-anong issue di ba? Para mabash ng dire-diretso itong si Kalingap Edo, di ba? Sila rin yung nanguna dito sa kaguluhan dito sa Kalingap, di ba? Namin sa kanya. Ito panoorin natin guys Ano lang ito? Hindi ko na ipapakita ang basta naka-on lang ito siya, naka-on. Naririnig niyo naman siguro ito. Ito guys. Alam ko yung sinabi ni Erly sa amin. Na pagkatapos daw vlog ni Baby Boy, kay Jenny na daw ni Baby Boy. At pinalikan daw, sabi ni Ate Rachel Alto. Rachel Alto. Bakit na lagi? Ayun guys, siguro alam kilala ng mga totoong EDSI supporters, yung mga solid, kung sino itong si Rachel Alto. Minsan pumupunta rin yan sa aking live. Hindi ko nga alam kung may naka-jacket pa siya sa aking live, kasi matagal-tagal nang hindi siya pumupunta sa live ko. So guys, ito pa lang si Rachel Alto ay basher na rin, Basher na rin pala ito ni Kalingap Edo. Guys, ang dami na talagang bumaligtad. 'Di ba? Dito natin na kita kung sino talaga yung mga one-sided, 'di ba? Dito talaga. Hindi natin akalain itong si Rachel Alto na to one-sided pala to, no? Nag-message sa akin. Parang nirestrict na. Dati pala, Dati palang friend sila sa Facebook, Ngayon, nirestrict na si Ate Chay. Bakit ni-restrict si Ate Chay? Kasi marami siyang isinend dito kay Ate Chay ng kung ano-anong issue, di ba? Oo, dinak na ako. Hindi ko na makita yung combo namin. Or, siguro, gusto ng lagi siya nang-message sa akin na yung mga previous na previous na yung dating live stream. Na sana pinili sila, na sana issue-issue nga ganito. Ito ko i-replace yung combo namin. Ito nakita ko na, Rachel Maribe, di Alino Alto. Ang pangalan na doon sa YouTube is Rachel Alto. Which is nabanggit ito ni Rachel doon sa pinarinig ko video. Ako lang. Kaya ito siya, March 6 siyang nagsimulang nag-message sa akin or nag-forward ng mga link. Siya rin ang taga-bigay sa akin ng mga screenshots. Marami siyang mga... O, di ba? Marites, Marites ito, chismosa talaga ito pala, si Rachel Alto, Kaya kung napapanood mo to Rachel Alto, tigil-tigilan mo na yung paninira kay Kalingap Edo, Dahil marami nang nakakakilala sa iyo. Lalo na dito sa mga live, kay Sis Emerita. Pumupunta rin ikaw diba? Ikaw, Rachel Alto, umayos ka. Marami siyang mga sa akin. Pinagsisend na mga video. Kala siguro na hindi ako updated. Sinesend na link dito sa akin. Ito pala sa conversation namin, talagang mainit ang dugo niya kay Jenny. Yun. Una pa pala, mainit na ang ulo niya kay Jenny. So, isa ito sa mga silosa dati ng EDSI. Sabi ko na itong mga silosang ganito yung talagang sisira sa EDSI. Diba? Itong mga pagsiselos na walang batayan. At paano niya nasabi na hinalikan ni Kalingap Edo itong kanyang beneficiary? Samantalang asan yung kanyang resibo? Verbal lang. Walang resibo na ipinakita sila. So, walang maniniwala sa'yo dyan, Rachel Alto. Iba yung pakiramdam ko sa kanya kasi magbibigay siya sa akin ng mga conversation, magbibigay siya sa akin ng mga screenshots about Jeneline. Talagang iba yung pakiramdam ko sa kanya Parang naninira na siya. Siya din ang nagsend sa akin ng mga may bibigay ni Jeneline, nag-iinuman noon. Siya rin yung meron din akong isa pa itong si Marlene Basilan, Marlene Basilan. Akala ko ito solid, dahil friend ko siya sa Facebook. Pero hindi na ngayon nagme-message. Lagi nagme-message din sa akin to si Marlene Basilan,
taga-chismis sa akin na yung mga, ayun ko sa babaeng ito, chismosa talaga. Bakit alam niya yung mga whereabouts ni Beyonce, o yung mga galing sa, yung tatlong Benny daw ni Eds, hiwalay na, ay iwan si Beyonce, o diba? Talagang chismosa talaga. Chismosa. Kasi Rachel Alto, na yung binanggit ni Ritzel sa kanyang Live. so ulitin ko ulit. Randall, ano talaga, inaligid pa ni Yan, isa pa yan si Randolph. Guys, ano? Yan ay legit na basher din ni Kalinga Pedo. No? Ewan ko kung sino yung Randolph na yan. Ah. Baby Boy si Jenny. Sino kaya pwede makausap kay Jenny? Kala ko yung sinabi ni Henry. Amen. Sa pagkatapos daw class ni Baby Boy, kay Jenny, hinila daw ni Baby Boy, Jenny, at kinalikat. Ayun, ano, ikwento daw ni sinong nagkwento kay Rachel Alto. May kausapin niya ang Rachel Alto. Diba? Itong Rachel Alto sobrang pakachismosa. Gumagawa siya ng ikakabash na naman. Basher na. Dati ito, nagsisupporter ito eh. Ngayon, basher na siya. Isa din itong tungay. Ngayon, Alam ko, team guwapa na yan eh. Yan si Rachel Alto. Ano? Kaya yung mga mababait na team guwapa dyan, ano, ingat-ingat din po kayo sa mga isinasama nyo sa team nyo. Ano, dahil kung nagawa niya sa EDC community ang mga ganyan, ay pwedeng gawin din sa inyo. No? Pwedeng gawin din po sa inyo yan. hindi na siya wala na siyang communication sa akin. Nag-stop na siya. Kasi hindi ko naman inaayunan yung mga pinagsasabi niya. Talagang kakaiba itong mga mga pinagwapa na ito. Wala na, bilis Kasi na. ito, trigger room na pulis. You stupid! Post niya na, matutuloy lang ang meet sa barangay kapag pumunta ng RTI. Yan, isa pa to. Isa pa tong si Frederick Napoles, ano? Si Mr. Prediction Boy. Ewan ko lang ha, kung boy talaga ito. No guys? Lagi na lang ng huhula. Ano? Bisitahin niyo yung kanyang Facebook account. Andun yung kanyang mga prediction, nagkakatotoo daw yung kanyang mga prediction. Kaya ito si Mr. Prediction si Frederick Napoles na to. 18. Kung pamili lang ni Jan, si Bian pupunta. Matibig na. May pagtutip-tibig pa itong malalaman si Frederick. Pakman ko. Matuwag ko mga klase ng tao. Grabe ka naman, Ate Chay, makabakla. Bakla ba talaga yan, Ate Chay? Pag na yung nagkukomment ka doon sa mga post nila, bigla ka na lang nilang ilahay. So, ayun. Nila mga post nila eh. Ako pala itong mga lang kayo, natatang lang kayo sa pag-post na social media. Pag kayo ay nasagot na mga post nyo, nagka-hype kayo. Ilan na rin ako ito si baklang. Parang si Rudy Balbi. Nalalaman. Saan na kayo ngayon? At ito pa guys, may mga weasel viewers na nagpaparating ng mga balita. Yun, may mga nagbabalita kay Ate Chay. Hindi ko alam kung totoo ito. Totoo ito guys Hindi natin alam. Pero meron palang alam itong si Ate Chay. At sino naman itong tatlong personalidad na pumunta may tatlong bebe na pumunta sa NBI. Grabe naman. Sponsor. Yung tatlong babae raw. May napangalan pero hindi ko pa nabanggitin kung sino-sino sila. Dapat pinangalanan mo na yan, Ate Chay. No? Para hindi na tayo nanghuhula. Para hindi na nanghuhula yung ibang reactor. No? Sino kaya itong tatlong personalidad na ito? Mga sponsor ko, mga babae, tatlong bebe. Kasi namahan nila ang nila. Doon sa Naga. Pumunta raw sila lang. Pumunta daw doon sa Naga. Hindi ko tayo kinukulpa pero may nag-visit viewer. Kaya abangan natin guys kung sino-sino ito na tatlong personalidad na mga matatapang ang dami-daming issue. Grabe ang issue ngayon sa kanila. Puro na lang patulpo. Ang dahil lang dito sa dalawang ito. Yes. Yan talaga yung punot dulo niyan. Yan ang pasimuno talaga diyan, Ate Chay. Yan dalawang yan. Wala namang iba Sila lang talaga yung nag-umpisa niyan.
Gusto lang palang umalis sa Kalingap, pero bakit kailangang siraan pa ang Kalingap, ano? Bakit kailangang meron silang siraan sa Kalingap? 'Di ba? At yung taong nakatulong pa sa kanila, yung taong nagpayaman kuno sa kanya, 'di ba? Dati ang pinsalang ginawa nila sa Kalingap. Kayo lang ang tingnan natin kung saan ba kayo kahantin. Tingnan natin kung magtatagal pa ba kayo. Ano na ginagawa nyo ito sa parents? Parang hindi na maganda itong mga pinagagawa nyo. Lalo nilang binulugmok ng pamilya na hindi naman nila ito ginusto. Iwan ko lang, may ginusto ko rin lang, may sarili naman silang isip. Kaya masasabi ko lang dito guys, sana, kaya ng dati kong sinasabi, ang nilay-nilayan, isipin mabuti kung ito ba ay may itutulog ng kabutihan sa inyo. Kung may kung nagiging peaceful ba pamumuhay nyo habang nandyan yung dalawa na nakapaligid sa inyo. Kaya masasabi ko dito guys, no, tingnan nyo ang ginawa nyo kay Kalingap Edo. Natulungan kayo noon, natulungan kayo ang mga Oo, dahil kay Kalingap Edo, tumaas talaga ang nila, mga subscribers, no? Dahil sobrang panggagamit nitong dalawang ito kay Kalingap Edo eh. Lalo na itong si Iking, dahil halos lahat ng kanyang live mukha ni Kalingap Edo ang thumbnail niya, no? Itong dalawa, si V saka si Kalingap Edo, no, ang gamit na gamit talaga nitong si Iking, Tapos ganito na lang ang sasabihin nila, no? Gusto lang nilang umalis sa Kalingap, ay sisiraan pa nila ang isang Kalingap Edo, 'di ba? channel nyo, yung sinasabi nyo, si Edo ang nagpayaman sa inyo, kung saan nyo ngayon, yung taong nagpayaman na sinasabi nyo, ay nilulugmok nyo, sinisira nyo, ay dahil lang sa sarili mong kapakanan, sa sariling interest nyo. Diba? Ano kayong mga utang na loob? Sabi ko, dati ang dinulot nyo, dito sa ginawa nyo ito. Kung kayo ang ang ginawa sa inyo ng tao, sabihin nyo kung ano ang ginawa sa inyo mismo sa inyo ng tao. Bakit? Diba guys, maraming mga katanungan. Ano ang kasalanan ng Kalingap Edo sa inyong dalawa? Yung malas at Iking. Yun nga, Yun nga. Katanungan ko rin yan eh, Anong ginawa ni Kalingap Edo dito sa dalawang ito, Kay Pulang Uod sa kay Mang Iking. 'Di ba? Kung nagkamali man si Kalingap Edo, yun ay hindi sa kanila. At humingi na ng tawad itong si Kalingap Edo. 'Di ba? Grabe. Minute pa naman kayo dito sa meeting, pero ito ang ginawa niyo. Mas mananaig pa rin ang suporta ko kay Kalingap Edo dahil matagal ko na siya sinusuportahan. Mula pa noon, nagsimula pa yan, Kalingap Edo. Grabe itong ginawa niyo. Parang hindi na ito makatao ang ginawa niyo. Nakakasakit kayo ng damdamin. Kung ang pinaglalaban niyo, yung ginawa niyo sa inyong dalaga, kung totoo man ito, pero hindi ko pa, wala pa akong confirmation sa mga pinagsasabi. Di totoo yan, Wala naman tayo nakitang ebidensya nila, kundi yung verbal nilang pagsasalita. 'Di ba? Malalaman din natin yan, kung sakaling totoo yung kaso nila, kay Kalingap Edo, Balita ko, may natanggap na daw na LL si Kalingap Edo. Pero hindi pa ako naniniwala dyan, guys. Hindi pa ako naniniwala. Hindi pa ako full na naniniwala dyan sa nasagap natin sa iba. At sana naman ay tigilan na itong si Kalingap Edo. Wala naman siyang sinasabi na masama, 'di ba? Pero bakit ganito na lang yung kanilang pagpapahamak, pilit na ibinabagsak itong si Kalingap Edo. 'Di ba guys? Ayun, siguro hanggang dito na lang ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Ate Chay. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Thank you, Ate Chay.